One day after the Senate shakeup, the Senate Committees on Ethics, Finance, Tourism, and Youth are still vacant. Majority Leader Francis Tolentino says chairmanships will be finalized tomorrow. Meantime, Senator Bato de la Rosa explains his vote for the new Senate President Cheese Escudero. He says he just went with the vote of PDP party mates Senators Bongo and Tolentino. He also apologized to former Senate Chief Mig Zubiri. The Health Department says there is no need for travel restrictions despite an uptick in COVID-19 cases in the country. The DOH noted that all regions in the country remain at low risk for transmission. COVID cases in Singapore are also on the rise, prompting the city-state to encourage the wearing of face masks all over again. Overseas, Iranian President Ibrahim Raisi's death is raising questions on the successor of the country's supreme leader, Ali Khamenei, who is now 85 years old. Over in Israel, there's condemnation on the International Criminal Court's bid to arrest Prime Minister Benjamin Netanyahu. That's over the alleged war crimes in Gaza. The ICC is also seeking the arrest of Netanyahu's defense minister and 3 Hamas leaders. And joining us today, Ami Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star, and our resident political pundit, Tito Ronald Llamas. Good afternoon. Happy Tuesday, Ami. Oo nga eh. Malungkot pa din doon sa Senado, no? Oo nga. Ang gulo-gulo. Nagkakalino ng konti. Nagkakalino ng konti. Konti lang. Konti. O lalong gumulo. Lalong gumugulo. Lalong gumulo eh. Naubos na ba yung popcorn mo dyan, Ami? Naubos na yung popcorn? Ano yan? Naubos na yung popcorn mo? Oo nga. Hindi pa tapos ano? Masaya talaga pag si Senator Bato nagpe-press ko, di ba? Ang hirap talaga ng politiko. Ang hirap talaga ng politiko. Ami, two things, pinag-uusapan namin dito. Two things na mapapakamot ka ng ulo. Yes. Number one, yung mga DDS senators, yung mga Duterte senators actually voted. Yes. Na anti-chacha. Yes. Tsaka so you would think that the Fidelix is part of their project. They voted for the change in leadership. Isa sa main reason kung bakit natanggal si Zubiri. Supposedly. And at the same time, Ed Linga was pointing out a while ago na we all know naman may coalition ng Nationalist People's Coalition at Partido Federal ng Presidente, no? And yet, sunod-sunod yan. Una, lakas. Oo. Tapos, NPC. And yet, yung NPC senators, tatlo, 3 out of 5. nandun kay Zubiri. Zubiri. Dalawa, na kay Cheese Escudero. Si Cheese yung isa sa dalawa. Yung tatlong kumampi kay Zubiri, si JB, si Sherwin Gatchalian, at si Loren. Si Loren. so you would expect the Duterte senators to vote with Zubiri and the NPC senators to vote with Cheese for change in leadership. Well, in our political system, mahirap asahan yun. Dahil ang mahalaga dyan, permanent interest. Yun, di ba? okay. There are no permanent enemies. Senator Bato. There are no permanent In-explain ni friends. Senator Bato, di ba? May usapan daw sila. Puro lahat dito, personalan eh. Very Ang personal. usapan daw nila ni Senator Tolentino saka ni Bongo, they will vote as one. So yun, it's not really along party lines. Pero yung mga sabi niya, majority wins daw, majority wins. Ang mga komento ngayon F2 Bato. F2 Bato. Ilang luha ba yung iniyak ni Bato? Ano, iyak siya? Crocodile tears. Siya pinakamaraming iyak eh. Hindi, ngayon naintindihan mo bakit siya umiiyak. Bakit siya napaiyak? Nung nagpasalamat sa kanya si Senator Mig Zubiri, bakit siya napaiyak? Yun lang ang paliwanag dyan. Tinamaan siya Pero lalo. ang tanong ngayon, dahil he retained the committee chairmanship, tuloy ba kaya yung Fidelix? Oo nga. Yan ang tanong ngayon. Tuloy alin? Pidea Leaks investigation. Ay, hindi. Wala na eh. Wala na yun. Hindi natutuloy yun. Ako, tingin ko hindi natutuloy yun. Anyway, we have a soundbite from Bato de la Rosa, from Senator Bato de la Rosa, explaining his vote. Among us three magkabats na PDP senators, Senator Bongo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2.
So, in this case, nangyari silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Ako ay naiwan. I want to stay with, ayaw ko sana. Pero, yun nga, may usapan kami na obligado sumama. So, yun. Pinirmahan ko yung resolution, but that was already immaterial because they already have 14 that they have already declared victory. But at least on my part, masaya rin ako because Senator Chis is a very magnanimous victor. Kahit alam niyo hindi na kailangan yung boto ko, still, kinubinsi pa rin niya ako na sumama sa majority. Kasi yung nakapirma ako before mag-start ang session. Di ba? Pumasok ako doon. Tapos ngayon, nung sinaluduhan ako ni Migs, talaga hindi ko napigilan, napaiyak ako dahil for me, being a good soldier, ang gusto kong sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Because I am one of his trusted lieutenants. Ang kanyang mission sa akin is talagang i-secure yung aking partido, yung PDP na patuloy na magsuporta sa kanya. I am also heartbroken. My heart is really broken. He's a very good leader, Senator Zubiri. I love him very much. I respect him very much. He's a very good leader. I wonder, yesterday in interviews with Senator Miguel Zubiri, he was saying there were people messaging him, telling him that you have my 100% support and all of that. Then after a few hours pass, yung mga nag-text daw sa kanya na yun, hindi na raw niya makontak. Hindi, so I wonder kung kasama... Sabi niya, may nag-traitor sa kanya eh. Oo. Si Bato ba yun? Well. Yung sinasabi niya nagbato? Sinabi niya, tinraidor siya eh. Yung press ko ni Mig Zubiri after mag-swearing in si Jesus Escudero, kung saan pinasalamatan yung mga sumuporta sa kanyang senador, binanggit pa niya si Bato. So he didn't know. He didn't know. We were presuming that he didn't know up to that point. Kasi pinasalamatan pa niya na sumuporta eh. Pero medyo weird din yung sinabi ni Bato na 2 out of 3. Apat sila eh. Hindi naman sila 3 eh. PDP laban sa Senado, 4. Si Robin Hood, si Bongo, si Francis, at saka siya. Medyo kulang yung bilang. No? Hindi naman yung PDP laban ang kinocompute niya eh. Basta sila lang. Na walang party-party dito sa ano eh. Wala kang Alam mo si Ronald, kahapon doon, nagtatalo pa sila eh. Nagkaibigan niya. Dahil tatalo kami. 14 lang ang bilang niya. Sabi natin, nasan yung ika-15? Hindi namin mahanap. Si Bato pala. No, yung iyak ng iyak. Kaya medyo nalito kami. Sabi kasi ni Zubiri, 15 yung bumoto laban sa kanya eh. 'Di ba? Kahapon. Hinahanap namin ika-15. No? Si Bato pala. Pero originally sabi niya 14. Yeah. Originally sabi niya 14 lang eh. Yeah, tapos 10 nadagdagan sila. later. Tapos sabi pa ni Bato, magnanimous daw si Cheese. Dahil pinilit pa siyang bumoto. Hindi ko lang sigurado kung magnanimity. Kayo naman, mababaluhan ni Senator Bato eh. Remember yung pero Ami, magnanimity ba yun? Remember yung hearing nun sa Tokhang, umiyak din yan eh. Pero Ami, magnanimity ba yun? Alam ko yung magnanimous, yung kahit bumoto siya sa kabila, tinanggap siya. Ganun ibig sabihin naman. I think what he means kasi is hindi na kailangan yung boto niya. He could have just stayed with the other 9 and become the 10th. Kasi hindi na kailangan boto niya. Pero pinili pa rin siya para makasama pa rin siya sa majority. Hindi siya maitsipwera. Hindi magnanimity yan. Check lang niya sa Project Thesaurus. Second chances lang siguro. Second chances. Para silang 3 musketeers ba? All for one and one for all. Apat nga sila eh. Magnanimity kung kahit alam na ni Miguel Zubiri nalandun siya. Nandito si Bato sa kabila, piniyaka pa rin niya. Parang gano'n, ano? Ang problema sa Senado, may mga yakap ni Judas eh.
Di ba sabi nga ni Speaker, nung si Speaker De Venecia natanggal, sabi niya, ano ang kanyang mga yan sa likod to feel the best part na para itusok yung kutsilyo. Sabi niya. Ronald, there's no way for Senator Bato de la Rosa to just abstain. Pwede. Technically, pwede. Is that an option for him? Oo, technically pwede. Kasi ang pagkakalam ko, ang nag-a-abstain lang sa mga leadership votes na ganyan, minority, which Senator Risa Hontiveros pero and Senator halimbawa, dati, yung dalawang Cayetano, hindi naman sila bumoto eh. Ang tawag nila sa sarili nila, independent minority. Ngayon, ang tawag ni Subiri sa sarili niya, independent minority. Neither minority nor majority. Sa kasi sa politika natin, maraming mga morbid na permutations. Eh. So that could have been Bato de la Rosa's option, not to abstain. But if you abstain, do you have to be in majority or minority? I mean, do you have the option of being, for example, in the majority pa rin? Hindi, dahil meron ng bago yung independent minority. But that's my choice. Pero in other words, is it possible for him, for example, nag-abstain ako, pero can I still be with the majority at the end of the day? Well, that would have been the real magnanimity of Senator Jesus Cordero. Na kahit na nag-abstain si Senator Bato, binigyan pa rin niya ng chairmanship. Yun ang ibig sabihin ng magnanimity. Kaya medyo nalito lang ako, Ami, doon sa ibig sabihin ni Senator Bato ng magnanimity. Yung buzzword ngayon dyan sa Senate, yung independence, ha? Yes. Kasi yun yung dinidi ni Senator Subiri kahapon. So yung message niya, yung pati si Jesus Cordero, yun din ang sinasabi niya, he's going to be independent. In fact, sinasite niya example si yung pagkakaibigan nila ni Noynoy Aquino. Is there such a thing, Ronald? Naman siya na hindi siya sumasabay. Is there such a thing as an independent Senate, knowing, even if you go back lang to the assumption of Senator Miguel Zubiri as Senate President, knowing well naman na parang even that assumption of his as Senate President was had the blessings of Malacanang. Yeah, theoretically pwede naman. Pero halimbawa dito, sabi ni Zubiri, ang dahilan ba't siya natanggal dahil sa Chacha, no? At ikalawa, dun sa PIDEA hearing. PIDEA diba? leaks. Pero, yung nag-convene ng PIDEA hearing, bumoto laban sa kanya. Tapos yung mga karamihan ng mga anti-Chacha, bumoto laban sa kanya. No? So, parang nakakalito. So, yung dahilan para sa ay natanggal at saka yung instructions galing sa Malacanang ay contradictory dahil sa daw hindi sumusunod sa instructions. Kaso yung mga nagtulak ng anti-Chacha at nagtulak ng PIDEA investigation na naging dahilan sa kawalan ng o hindi pagsunod ni Zubiri sa instructions ay bumoto lamang sa kanya. Kaya medyo nakakalito, no? So itong mas tunay na independent Senate ito. Oo nga, talaga independent yan. Hindi, pati si Jesus Cordero, inulit naman niya kahapon that he is going to stand by his position against Chacha. Di ba? Sinabi niya yan kagabi lang eh. I don't think he's going to change his position overnight. Although kukonsultahin daw niya yung mga membro about RBH6 kasi siyempre may commitment din naman sila kahit paano kay President Marcos to discuss RBH6. Pero wala na, kailan pa nila i-discuss yan. Ami, Ronald, Bok, we have on the line Philippine Star reporter, Senate reporter Cecil Suerte Felipe. Yes. Okay. Yes. Cecil? Yes, good Hi, afternoon Cecil. po. Okay, good afternoon, Ma'am Ami. Good afternoon, Sir Ed, Sir Ronald, and Sir Patrick. Good afternoon, Cecil. Cecil, has everything settled down in the Senate right now? I understand bakante pa rin yung one very important committee, Senate Finance Committee. Opo, so far, sir, they intend to discuss it tomorrow. Mag-meeting daw po, sinabi kanina na interview na namin si Senate President Escudero, and sabi niya, as of this time, nananatili pa yung mga committee chairman doon sa bago siya take over. So, bukas nila i-decide whether kung may mga movement. Pero sabi niya, minor na lang. Kasi, konti lang naman yung nag-resign and hindi na nga magagalaw yung iba na mga chairman ng committee.
Opo. Cecil, medyo major yung Senate Finance Committee chairmanship, ano? Kaninong pangalan ang matunog para sa posisyon na binakante ni Senator Sonny Angara? Ang nadidinig namin, wala pang official Right. announcement, si Senator Grace Poe, na dating may hawak, ang hawak niya at present is public services. Pwede. Dahil very close kay Chis yun. Yun, oo. Opo. Running mate. Nung ano, diba? Running mate. Cecil, yung subcommittee that was considering RBH number 6, what happens to that subcommittee? Yun ang sabi ni Senator Chis kanina lang. Di ba yun is being headed, yung Committee Senator on Angara. Constitutional Amendments, being headed by Senator Angara. Si Senator Angara nag-resign kahapon. So yun yung kasama sa pag-uusapan nila bukas. Okay, so wala pa yun. Kanina nag-open ng session, ongoing yung session dito sa plenary, tinanong kasi may mga nire-refer na bills, may mga ganito, tinanong ni dating majority leader and now Senator Joel Villanueva na ano mangyayari doon sa mga nire-refer. Kung sinabi ni Senate President Escudero, pwede namang mag-refer. Di ba? As in, sa mga regular opening daw ng SONA, nagkakaroon ng 2 weeks bago ma-fill up yung mga chairmanship. So, siguro naman daw yung ngayon at bukas ay mahihintay pa ng kung magkakaroon ng changes sa committee. So, sabi niya, pwede namang i-refer yung mga bills and measures while waiting na ma-finalize yung panibagong set of leadership dito sa committee. Cecil, yung committee ni Senator Bato, hindi naman siya nag-resign, hindi siya tinanggal. Itutuloy pa ba niya yung probe on PDEA leaks? Matutuloy pa ba yan? Opo, ma'am. Yes, ma'am. Sabi niya kanina, nakausap na rin namin siya. Sabi niya, itutuloy niya, inintay lang niyang parang lumabas ng hospital si James Kumar, yung sinasabi na part dun sa magpapatahimik kay Jonathan Morales na naging source doon sa sinasabing PDEA leaks document. Kaso, Cecil, 2 weeks pa raw. Kahit adjourn, tuloy ang mga ganyan, mga investigation. Naka-adjourn na mag-adjourn na ang Senate. Itutuloy pa rin yung mga ganyang hearing. Kasama ron, Cecil, yung sinabi ni Bato, 2 weeks pa raw lalabas sa ospital si Kumar dahil na stroke. Yes, sir. Di ba, 2 weeks pa? Break na yun. Yes, sir. Yes, sir. Actually, di ba, parang sabi naman, whenever mag-a-adjourn ang session, committees are free to hold its own investigation. Hindi po pinipigilan. May resolution ng Senate doon na every time na magre-recess ang Congress, yung mga committee chairman can still hold their own investigation dun sa mga issues na pending sa kanilang committee. Okay. Sil, marami na nagsasabi kung bakit, nagsasabi na wala kinalaman daw ito sa Chacha, wala raw ito kinalaman dun sa PDEA leaks. Pero meron naman nagsabi sa mga senador kung bakit nila pinatalsik yung kanilang Senate President. Yun nga po. Lahat po ng kinausap namin senador ngayon, walang nagko-confirm o nagsasabi ano Weird naman, di ba? No comment. Opo, meron sila para mapalitan. At para mapalitan, wala po. Si Senator, yung bagong pro-temp, si Senator Singgoy, nakausap na rin namin yun. Sabi, hindi nyo na, and then kinausap din namin si Senator Chis kanina galing sa PA. Kasi si Secretary Hans Kapdak, sabi niya, huwag nyo nang alamin kung ano yung reason. Basta nagpalit para tuloy-tuloy din yung mga ganap dito sa Senado po. So yun, hanggang ngayon walang Di ba ang hirap panindigan nun na basta ginawa namin, huwag nyo nang tanong bakit. Okay na yun. Basta. Actually, ang ano dyan is sabi naman, kung hindi Chacha, kung hindi rin PDEA leaks, yung pangatlong sinasabing reason ni Ronald, yun na lang yun. Yun na lang yun. Okay. Kaya hindi maamin. Oo, kaya hindi maamin siguro. Anyway. Pero Cecil, may fundamental lang akong tanong. Diba? Cecil, may napaka-fundamental lang akong tanong. Nalampasan na ba yung mga luha dyan sa floor? Sir, patuloy pa rin kasi may mga revelation ngayon eh. Diba sabi ni Senator Subiri, dumbfounded siya kahapon, loves na si Senator Bato. Pero ngayon, dumbfounded, sabi, nagkakap ko niya yung asawa ko.
Tapos I thought I've seen the worst, sabi niya, dun sa aming mabilisang kasi, di ba, nung nagbibilang tayo kahapon, sino yung mga sumuporta sa kanya, special thanks pa kay Senator Bato, and then it turned out, hindi pala. And nakausap namin si Senator Bato po, ang sabi niya, talagang porsubili siya. Tapos, kung nagbibilangan na, bumirma sa hapon na ng Monday kahapon, bago na introduce sa plenary. Kasi ang sabi niya, tatlo sila, di ba, sa PDP. Si Senator Bongo at si Senator Tol. Noon daw nag-assume sila noong 2019, sabi nila, kung ano yung desisyon ng isa, desisyon ng tatlo. Yun yung kanilang agreement. So, nung dito sa Senate change, yung dalawa, okay na for Senator Chief. Parang, ang intindi ko sa sinasabi kanina ni Senator Bato, parang may commitment siya kay Senator Zubiri na ipaglalaban siya. So, in-attempt naman daw na i-convince yung dalawa, hindi niya na-convince. In fact, magkakasama sila nung umaga, and then umiwas pa siya. Tapos, nung nakausap nila yung dalawa, nalaman niya na may 13 na boto. Kaya nakisama na lang siya. Kinausap siya yung Senator Chief na parang kahit naman hindi ka na bumoto ay parang kompleto na rin. But still, we want your support kasi parang magkaroon ng unity dito sa Senate. So, ganun po. So, inamin niya na naipit siya masyado. And in fact, sabi pa niya, he is sorry for parang having failed Senator Zubiri dun sa kanyang fight. Parang I failed the fight for you, Sen. Parang ganon. So, yun. Kaya kala namin, kasi umiiyak kahapon kasi parang naiwan pa ni Senator Go at saka ni Senator Tol. Yun pala, sumama sa dalawa at naiwan na si Senator Zubiri. Kaya siya naiiyak at siguro nahihiya na rin na pinasalamatan siya, pumirma din naman pala siya. Sil, is it fair to say... Cecil, kumusta yung Kasi meron pa bang nakaschedule sa RBH 6? Kasi pati si Senator Chi, sinabi niya, hindi naman daw siya nagbabago ng posisyon against charter change. Meron bang mga nakaschedule during the break for RBH 6? Opo. Ma'am, di ba yung doon po meron tayo sa dapat 23 and 24? Cancelled na yun. Yun, hindi na po matutuloy. And then magtinatanong namin dito, parang hindi na muna matutuloy. Pero still, sinasabi ni Senate President Escudero, i-bring up na sa table ng mga senador, and then the 20% will decide on it kasi minimaintain niya kahit naman yung position niya is against, ang Senate will decide parang as a body. So, kung ano yung decision na nakararami, yun daw po yung mag-prevail. And he is just one vote. Yun yung sinabi niya kanina. But still, is it fair to say that after all is said and done, mga senador, ayaw sabihin kung bakit sila bumoto the way ayaw nila sabihin kung bakit nila tinanggal ang kanilang boss? Is it fair to say that? Yun. Yes, sir. Parang lahat dito. Ang dami-daming sinasabi, hindi walang isang clear sentence na, bakit mo pinalitan? Parang sinasabi bakit? Simple, bakit? Ang term pala ni Senator Senate President Escudero nung nagtanong-tanong siya, sabi niya marami ng agam-agam doon sa, hindi na siya nahirapang magtawag kasi marami ng quote-unquote agam-agam doon sa leadership ni Senator Zubiri. Okay, that's the most... Di ba ang image ni Senator Zubiri ay yung consensus builder siya. So apparently, yun, hindi na lumipas na, nagpalit na ng leaders. So, Cecil, ayun... Pwede bang i-describe na lang natin loss of confidence? Parang general reason na lang. Loss of confidence. Accurate ba yun o kahit yun mali? Wala pong direct na word na sinasabi sila. Yun nga, dapat pala yung term namin kasi walang ganong direct word na sinasabi. They decided to change leadership because of loss of confidence. But still, di ba sinasabi, pressure pa din ng 23 senators yung magiging Senate President. Pero kasi sinabi ni Senator Cheese na may agam-agam, yes. Parang wala na rin confidence yun. Cecil, I'm watching... Pero walang direct word na loss of confidence. Pero sinasabi, pag tinatanong namin, sabi nga, huwag din lang si
President Escudero, huwag nyo nang tanongin yun, mag-move forward na tayo para huwag nyo nang don't rub wounds na para magtuloy-tuloy na tayo kasi yung changes naman yung Senate leadership ay regular na nangyayari naman. So, hindi naman dapat maging na to. Yun po. Cecil, I'd just like to know whether this coup, let's call it that, it's a change in leadership, if it's going to create some permanent rifts within the Senate. Because we're looking at images coming from the Senate of the senators. And this Senate seems to be a very chummy bunch. Naalala ko kasi dati, ng mga 1990s, panahon nila sa Longga, pag may mga ganitong Senate coup, away talaga eh. Taguan ng mace. Di ba? Ganon. Ito parang... nagayakapan pa yun. Nagayakapan. Ito, anong sense mo dyan sa mga samahan dyan sa Senado ngayon? Cecil, dagdag dun sa tanong ni Patrick, paano yung ngayon dyan? Sino yung magiging majority at saka minority? Usually kasi pag may Senate coup, yung natalo, lumilipat sa minority. No? Dahil nga bumoto laban sa kanila yung majority eh. Pero dito, sino yung... Will they move to the minority? Yes, yun ang tanong ko. Dahil sabi ni Juan, ang sabi ni Senate President, ex-Senate President Zubiri, siya ay magiging independent. Minority o majority? Basta independent. So yung iba, sasama sa majority, tatanggapin ng majority. Madadagdagan ba yung mga hanay nila Risa at saka ni Coco? Yan, Cecil. Yes. So for sir, yung unang question na ano yung relationship among senators, mukha namang okay sila. Mukha namang walang kailangan magsuntukan kasi sabi nga ni Senate President Escudero, the changing leadership was made gentlemanly. So naging mapayapa lang. And ang si Senator Zubiri, I believe, makikipag-meet dun sa kanyang kahapon ay 8, ngayon ay 7 na lang para to find out or to decide whether there'll be yun, sa minority ba o pag-independent. Pero yung sabi kahapon, diba? We will continue to be independent and ito, pinapanood namin yung video kagabi, Senator Miguel Zubiri hugging each and everyone who voted against him. Parang gano'n. Cecil, nakikita mo ba yung mga Cecil? Nakikita mo ba yung mga thought bubbles habang nakikiyakap sila? Yung mga thought bubbles, lumalabas ba? Nandito po ako yes sir, nandito ako sa Legacy Hall. Kasi maingay sa press office, at bawal naman pumunta sa section at mag-report, makakagalitan. Kaya hindi ko na monitor yung ongoing plenary session po. Okay. Well, actually, what we were watching are the images or videos coming from yesterday's event there, the session hall. Kanina naman simula, sir, yung plenary, yung session, para may niraise na question si Senator Joel Villanueva, the former Senate Majority Leader, on the chairmanship. At nga, bakit nagre-refer tayo, parang chairmanship is considered vacant with the changes in leadership. Pero knowing si Senate President Escudero ay lawyer, tapos elaborate niya yung mga reasons na parang bakit tayo magsasayang ng oras kung pwede naman natin i-repair. So pwede pag nag-assume yung mga chairman, tutuloy na rin. So yun, nag-prevail si Senator Senate President Escudero dun sa rule na yun, ituloy yung pagre-refer sa mga measures sa mga committees until ma-announce yung panibagong mga chairpersons ng mga committees na likely hindi naman mababago na kasi madaming At isa sa mga na report, si Senator Aimee na may 4 na committee would like to parang give up some parang 1 or 2 ng committee niya. So, yung tanong ko kanina, yun ang magnanimity. Yun. Tama. Yung tanong ko kanina, Cecil, sino ngayon ang majority, sinong minority, meron bang independent minority? No? Ano ba yung paano ba yung latag? Relative minority. Meron bang independent majority? No? Majority pa din yung nakasuporta kay Senate President Escudero. Having 15 na sumuporta sa kanya, so may 15 na siya. Tapos may 2 tayong minority, si Senator Coco at si Senator Risa. So itong ito ni Senator Zubiri, sabi nila, pwede sila maging independent. Pero yun nga, di ba, yung independent na magkapatid, nasa majority. And if you could recall, sir, yung time na nung nag-assume itong under sa
term ni President Marcos na super majority. Kasi 22 yung majority ng senador. Ang dalawa lang yung nasa minority. Pero ngayon po, iintayin natin ano yung latag nila. Kasi yun, sila Senator Subiri maintain na para mananatili yung independence nila, pero hindi pa niya sinasabi kung really mag-join, sasama ba sila kila Senator Coco or yun, i-maintain nila yung kanilang independence. Actually, to Ronald's question, my question is more like, may posibilidad bang i-offer dun sa 7 na maging kasama sa majority even if they voted or even if they did not vote for Chis Escudero? I don't know how the rules go as far as that is concerned. So, pero technically pwede yun, no? Kung papayag naman yung majority na i-adapt sila, pwede pa rin yun. Yes. Okay. Yes, doon sa interview namin niya kay Senate President Escudero, sabi niya wala namang minority, majority, basta ang Senate ay isa at isusulong ang kapakanan ng mamamayang Pilipino. So patuloy namin magnanimity. Sabi niya, only one, parang wala daw black, walang white, basta under the Philippine flag. Hindi na uso yung unity, magnanimity na. Magnanimity na. Uso ngayon. Hindi na unity. Wala nang party, wala pang minority, wala pang majority. Basta may magnanimity. Parang slumbook naman. Basta sabi nga ni Ami kanina, independent ang Senado. No, sabi ni Ami, independent ang Senate. Oo. Independent republics. Sabi nila, sir. At sinabi pa ni Senator Chis na hindi niya nakausap ang Malacanang. Although nakita niya si Speaker Romualdez sa party ng isang birthday party ng isang congressman noong Wednesday. Nagtawag siya noong Thursday. Pero sabi niya, walang connection yung dalawang pagkakataon. Hindi lang yun, no? Wala po. Coincidentally, no, Cecil, ito, nandito si Ronald kasama natin, no? Yung Senate President ngayon at saka yung Majority Leader, parehong Pinoy Senators. Oo nga. Di ba? Pinoy Senators. And I think Senator Chis Escudero even pointed that out, that he has close ties with Pinoy. Yeah. At close friend nga daw siya ni Noynoy. At hindi siya kumampanya for BBM. Oo nga po, sinabi din niya kahapon. Di ba, Ami? Kay Lenny siya kumampanya eh. Hindi ko yan Hindi ko yan Lahat halos ng politician went with Lenny Robredo. Dahil napakalakas niya sa Bicol. 85%. Yes. Yes. Okay, thank you for joining the Storycon again, Philippine Star Senate reporter Cecil Suerte Felipe. Thank you, Cecil.